Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa panawagan ng isang batikang columnist at dating presidential spokesperson at chief of staff, kalaunan ay ambassador sa Cyprus at Greece sa panahon ng administration ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kung ano ang kanyang panawagan, ito kay ating tatalakayin. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Matindi ang pahayag ni Rigoberto Tiglao, columnista ng Manila Times laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa title pa lang ng kanyang column, matindi na. Ito yung title, Marcos Must Go. A Ghost Presidency Must End. At simula sa kanyang column, ito naman ang kanyang pahayag. Ang iskandalo sa pagkontrol sa baha o flood control scandal na kinasasangkutan ng mga multo, guni-guni o ghost projects at mga may sira na proyekto na naglaan ng 10 bilyong piso ay walang alinlangan na nagpakita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lubhang walang kakayahan na pamunuan ang isang katamtamang laki na bansa na may 116 million na mamamayan at may 4 na milyong empleyado ng gobyerno. Meron tayong ghost presidency. Meron tayong guni-guni o multong presidency. Walang tunay na pinuno na namamahala sa bansa. Isang multo lamang na umaasa sa mga PR stunts at gimmick na lumalabas paminsan-minsan sa harap natin mula sa kung saan nanggaling. Mga kaibigan, malakas na suntok ito kay PBBM. Hindi naman daw kalakihan ng ating bansa pero sa mga nangyayari ngayon, lumalabas na walang kakayahang mamuno si President Marcos Jr. Ngayon daw na nabunyag na ang malawakang katiwalian. Sa tingin ni PBBM ay napakatanga ang mga Pilipino na maaari niyang lukuhin na isipin na siya ay nagsasagawa ng kampanya laban dito. Kung walang kalam-alam si Marcos na ang mga alokasyon ng budget para sa pagkontrol sa baha mula pa noong 2022 hanggang middle ng 2025 ay kinukuha ng mga tiwaling kontratista, mga opisyal ng DPWH at mga members ng House of Representatives. Kung wala siyang kalam-alam, siya ay isang walang kakayahan na presidente ayon kay Tiglao. At kung alam niya ang tungkol dito at nakinabang siya, siya naman ay isang kleptocratic na president. Anong ibig sabihin ng kleptocratic president? Isang presidente na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para magnakaw ng mga pampublikong pundo, resources at kayamanan para sa personal na pagpapayaman at the expense ng mga taong kanilang pinamamahalaan. At ayon kay Tiglao, ang ghost flood control scandal ay ang pinakamalaking racket sa infrastruktura sa ating kasaysayan. Kung sa bagay, noon akala natin napakalaki na yung 10 billion pork barrel scam noong nakaraang dekada. Pero napakaliit pala yun kung ikumpara sa flood control projects scam ngayon. At tanong ni Tiglao, ang katiwalian na ito ay nagpapatuloy mula pa nang si PBBM ay maupo sa kapangyarihan 3 years na. At ngayon lang siya naglunsad ng kampanya para matigil ito. Bakit nga ba? 3 taon, hindi niya alam. Alam naman natin lahat na dyan sa DPWH, nandyan yung pugad ng katiwalian. Nakapagtataka kung hindi niya alam. Kung hindi kay Mayor Benji Macalong, kay Senator Ping Lacson, hindi pa niya malalaman ang katiwalian? Diretsahan sinabi ni Tiglao na hindi natuklasan ni Pangulong Marcos ang mga ghost flood control project na ito pero napilitan siyang magpanggap
na nagsasagawa ng isang kampanya upang sugpuin ang mga tiwaling sangkot sa naturang mga scam. Ito ay upang pagtakpan ang lubos na pagkabigo sa pagsugpo sa naturang graft na nakalipas na 3 taon. At ayon pa rin kay Tiglao, isang pagkukunwari lamang ni PBBM ay gumagawa ng isang bagay upang sugpuin ang katiwalian. Gumawa siya ng isang website upang payagan ang mga mamamayan na magulat ng mga may sira o ghost flood control na mga proyekto. At ayon kay Tiglao, sinubukan ni Marcos na umiwas sa iskandalo sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga investigative journalists na alamin kung sino ang nagmamay-ari ng mga contracting firm at anomalya na alam nila. Marami siguro sa atin ang napakamot ulo itong pagtatanong ni PBBM sa mga investigative journalist. Nasa kanya na ang buong makinarya ng Estado, ang Securities and Exchange Commission para makagawa ng ownership records, ang Commission on Audit para isumiti ang audits ng mga public works. At ito pa, ang sabi ni Tiglao, nandyan daw ang NBI na may mga bihasang investigador upang tumuklas ng mga scam. Ngunit ano ang ginagawa ng NBI? Hinahabol ang mga kuniho. Tumutuon sa paghabol sa mga vlogger na critical sa Marcos administration. Ang hinahabol daw nila ay yung mga gumagawa ng viral video na nagpapakita kay Marcos na sumisinghot ng cocaine. Ganon din ang Criminal Investigation and Detection Group ng PNP ay mayroong mga tauhan at dalubhasang sa tinatawag na sophisticated na krimen. Ngunit inutusan ni Marcos ang ulo nito na tumutok sa mga proyekto tulad ng kung paano kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin siya sa kulungan ng International Criminal Court. At sa panghuli, ito ang pahayag ni Tiglao. Sa ilalim ng Constitution, maaring tanggalin ang isang Pangulo dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang pagpayag o hindi lang alam ng isang sistema kung saan ang bilyon-bilyon na nawala sa mga ghost project ay pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kung may kaunting integridad si Marcos, dapat siyang magbitiw. Kung tumanggi siya, dapat gawin ng Kongreso ang tungkulin nito at alisin siya sa pamamagitan ng impeachment. Yan ang panghuling pahayag ni Rigoberto Tiglao sa kanyang Manila Times column. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, observation o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!